artist na ganyan, di ba? Pinabayaan ang kanilang career, sumikat sandali, then wala na. Oh, ang dami niyan. So aside from staff and civil cases, attorney, meron din bang monetary concerns? May mga sisiling kayo kay Elias bukod dito sa hinahabol niyo po? Yung damage na ano? Yes, oh. Magkano po ang hinihingi? Naplansya po namin yung accounting ngayon, kung magkano na lahat. So sa ngayon hindi pa ako makapagsabi kung magkano. Yung po yung 2 linggo, hindi niya Hindi, nila. bukod 2 linggo, bukod doon na sobra yung bigay namin sa kanya, doon sa account niya. At saka siguro nag-viral din to na binawian ko daw siya ng sasakyan. At meron pa ngayon 2 daw sasakyan binawi ko raw. Actually mali yun. 4 na sasakyan yung binawi ko. Kasi yun yung 4. Kasi wala pong bayad yung banda doon. Kasi investment ko po yun. Kasi since na maliit naman yung TF ng Elias GTV band doon sa Mindanao. Before, hindi ko sila charge noon. So ngayon, iba na yung ano natin, business is business. Andito na tayo sa sitwasyon. So sabi ko na mag-rent na lang. At least malalaman nila na we are running business with lahat talaga. May expenses, hindi free yun. So ngayon, nag-rent talaga ng van. Pero yung personal na nabili ni Elias, yung pinabili niya sa akin before, andun pa rin sa kanya yung yung Triton. At saka yung mga nabili nila na sasakyan na like Montero, yung 2 sasakyan na yun, andun pa rin sa kanila. Hindi naman ako nahihiya lang kasi personal nila yun. Yung 4 na nasasakyan sa akin, yung 2 van at 2 SUV, yun po yung binawid ko, pinapalitan ko na nag-rent na lang sila. Better yun. Very clear. So attorney, posible pa po ba na magkaayos out of court settlement? Well, that is not up to me. That is up to my client. Kayo pa bubukas kayo sa ganyan? Sa akin naman, bukas naman ako dyan. Nakadepende lang talaga sa kanila. Anong gusto nila? Iyon lang naman. Sa akin naman, negosyante naman tayo. Lahat ng bagay pwede ma-negotiate natin eh. Hindi naman na walang negosyante na gustong war. Gusto ng mga negosyante, negotiate natin. Tama. So yun. Sabi nga ni Don Corleone sa Godfather, war is bad for business. Yes. O parang si Boss B kasi Nadine, di ba? Yung nagkaayos sila, gumawa na naman ng pelikula sila. Magdamay po ba yung band members? The other Yes. members? Lahat talaga sila kasi ang tinuturing talaga nila ngayon na boss nila is si Elias. Ayaw po nilang makinig sa akin. Binabastos na nga rin ako. Sinasabihan ako, you are a manager lang. Binayaran ka lang namin, pinasahuran ka lang namin, pwede ka namin na ipatalsik doon kahit kailan. Hindi ikaw ang owner ng Elias GTV band. Hindi kasi nila naintindihan yon yung kontrata. So sabi ko naman sa kanila, we are doing business, kailangan may respeto talaga sa isa't isa. Kung wala ng respeto, kung hindi nyo naman na-appreciate yung service ko, upuan natin kung anong gusto nyo. Kasi naman, are you ready na say baka mag-counter sa demanda sa inyo? Ready na. Sakasakali. Nandito naman yung natin, yung legal counsel. Ready na. Wala ka naman siyang pinapalaki sa dealership? Sa ngayon wala pa naman ako Wala pa natanggap. Yeah. Sakasakali, handa kayo. Yeah, wala pa akong handa naman. Nandito yung legal counsel, kaya nandito sila Attorney Topacio, pati si Attorney Ang. Yan pala, Handa po tayo. Ma'am, pati yung banda ba, kabalak No, nyo kasuhan mga dahil sa band mga members gusto po. sa inyo? Kung ano man yung nangyari kay Elias, lahat sila. Hindi lang naman si Elias managot nun, kundi sila lahat. Kasi lahat talaga sila nakakontrata individual sa akin. Okay. Ma'am, ang nabanggit ko kanila kasi hindi lang kayo manager na kundi business partner. Ito ba ako? Yes po, yung sa kay Elias naman, as a manager, meron niya kontrata. Personal manager niya, business manager niya. Tapos after a month na June na, binigyan ko din siya ng pagkakataon na magkaroon ng negosyo. Kaya nandun siya sa, meron siya ng partnership nila. Yun yung Elias GTV Band Entertainment Production. Yun na po. So ano na po mangyayari doon? Nakadepende lang sa Attorney Topacio kung anong gusto ni Elias. At dito naman kami. Ayaw ko naman siyang obligahin kung anong gusto niya. Yung anong gusto ko, we're doing business. Kung anong gusto mo, gagawin natin. Kung anong consequences, kung anong decision mo, syempre dapat isipin mo na may consequences yun. Ano yung resulta? So, syempre. Attorney, nagbigay na po ba kayo ng timetable kay Elias at deadline ko hanggang kailan lang dapat ito sagutin na niya itong araw na kailangan? Hindi, yung sinasabi namin upon service or receipt and or notice
na may demand kami sa kanya, he should immediately cease and desist na pag-violate ng contract. Kasi every day that goes by na bina-violate niya yung contract, every time that he enters into a negotiation and contract with a third party without intervention of Miss Beverly is a violation. Number 2 nga, yung within 10 days from receipt, i-account niya yung mga natanggap niya para may kwentas klaras ang tawag doon, di ba? A square. I-square natin. Ito yung kontrata, ito yung dapat kay Beverly, ito yung sa banda, ito yung expenses, ito yung sayo. Kailan yung sisimulan yung talagang proper na Bukas ipapadala na namin in email niya, lahat ng known addresses niya. Kung ayaw pa rin niya mag-respond para wala siyang masabi, ipapublish pa namin yung letter of demand para hindi na niya masabing hindi niya alam. O tumatakbo na yung oras niya. So, maraming magiging problema. Ngayon, kung papasok siya, magpe-perform siya, kakasuhan namin siya, hihingi kami ng TRO, hihingi kami ng injunction. Oh, and then, since baka sa kanya pasingilin yung mga tinatanggap ni Elias, kasi siya yung manager, baka akala na kay Miss Beverly yung pera, i-report natin sa BIR para singilin siya dun sa mga natatanggap niya because that is income. Para ang aim is to protect our client from any legal problems sa BIR, yung sa mga kinausap ni Elias, etc. etc. Ma'am, we also heard na you also file a case against po sa mga vloggers. Ano ba?